Halina't tuklasin natin ang mga taong may kakaibang hilig at talent. Meron talagang mga real-life daredevil dito sa mundo, na kahit mga delikadong stunts ay wala silang takot na ginagawa ito. Ating tunghayan ang ilan sa mga taong kinuha ni Lord dahil sa mga delikadong stunts. Ayon sa Daily Mail, si Kyle Lee Stocking ay sumubok na i-replicate ang isang stunt na kanyang napanood sa YouTube. Naisa na ng 22-year-old na tumalon at mag-swing sa 110-foot Corona Arc sa Utah. Ngunit mali ang kanyang estimate at sukat ng lubid. Ito ay naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang trahedyang ito ay naging dahilan para makita ng publiko ang lumalaking problema tungkol sa paggaya ng mga delikadong stunts na napapanood sa YouTube. Woo Yung-ning. Siya ay nakilala sa kanyang mga nakakatakot na stunts sa mga matataas na rooftops na walang gamit na safety harness. Meron na siyang humigit kumulang 300 videos, kumbaga talagang bihasa na siya sa ganitong larangan. Ang kanyang huling performance ay ginawa sa China sa tuktok ng 62 palapam na skyscraper. Nai-record sa video na si Yung-ning ay nagpo-pull up but was struggling to climb back up to safety. Sa kasamaang palad, siya ay nawala ng grip at tuluyang nahulog. Sinasabing ang mga stunt ni Yung-ning ay ginagawa niya para sa pera. According to the New York Post, merong nang offer kay Yung-ning ng $15,000 para gawin ang stunt, na plano niya sanang gamitin para sa kanyang kasal. Ang Russian base jumper na si Valery Rozov ay sinubukang i-conquer ang 7 summits by jumping from the highest peaks sa lahat ng 7 kontinente na wingsuit lamang ang suot. Sinasabing si Rozov had already jumped from the Olbitana sa Antarctic at noong 2009 ay tumalon na din sa ibabaw ng aktibong bulkan. Hawak ni Rozov ang world record bilang highest base jump in wingsuit at yan ay sa kanyang pagtalon from a 23,000-foot peak in Tibet, which is north of Mount Everest. Mas mababa lamang ito ng konti sa 22,000-foot peak na kanyang tinalon nung siya ay binawian ng buhay. Siya ay namatay nang siya ay sumanpok sa isang cliff. Ang freediving ay isa ding delikadong activity sa dagat. Wala itong ginagamit na equipment at higit na mas delikado kaysa sa iba pang uri ng diving. Ayon sa ABC News, humigit kumulang 2% ng freedivers ay namamatay taon-taon. Kumbaga 100 ang namamatay bawat 5,000 divers. Noong 2002, ang freediving champion na si Audrey Mestre ay sinubukang talunin ang world record na 531.5 feet na lalim. Maayos naman ang lahat hanggang sa kanyang pag-ahod. Sabi ng Miami Herald, ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay equipment failure. In No Limits freediving, an air tank fills a balloon, which helps the diver get quickly back to the surface. Sa kasamaang palad, ang air tank ni Mestre ay walang sapat na hangin para sa kanyang balloon. Isa pang trahedya ng base jumping. Ang sikat na climber na si Dean Potter and his friend Graham Hunt ay namatay sa Yosemite National Park matapos nilang tumalon galing sa Taft Point na may suot na wingsuit at sumalpok sa batuhan. Ang aksidenteng ito ay nagpapatunay na ang experience mo sa ganitong bagay ay hindi sapat na proteksyon. Si Potter ay sinasabing tumalon na dito ng 20 beses gaya ng kaibigan niyang si Hunt. Madaming climbers ang nalungkot sa kanilang pagkawala. Ngunit meron ding nagsasabi na hindi na sila nabigla dahil talaga namang delikado ang kanilang mga stunt. Mga katuklas, kung mahilig man kayo sa mga extreme sports, lagi tayo magdoble ingat dahil isang pagkakamali lang
ay tiyak na mapapahama ka. Maraming salamat po! Please like and subscribe at huwag kalimutang pindutin ang bell para maging updated kayo sa magagandang videos pamparating. Ito po ang Pinoy Truth TV. Hanggang sa muli!